Hello mga ka-chicks! Welcome to my small vlog. For today's video, isi-share ko sa inyo ang pag-process ng aming mga papeles from Qatar to Azerbaijan. So, syempre habang isinishare ko sa inyo kung paano namin pre-process yung aming mga papers going to Azerbaijan, itutur ko din kayo sa Baku City. That is our first night, kaya naglakad-lakad na kami niyan after naming ibaba ang aming mga gamit sa hotel. So, shout out pala sa aking friend na si Femabet dahil sa kanya ako nagtanong ng how to process the papers going there in Azerbaijan. Siya kasi yung una kong kaibigan na nakita kong nagpunta ng Azerbaijan. Kaya siya yung napagtanungan ko. Ang alam ko kasi dati, ang mga Filipino travelers going to Azerbaijan from GCC country is wala ng visa. Baga entry visa na. I-visa na yung mangyayari. Pagdating mo ng ng airport, tatatakan ka na lang ng visa. Hindi pala ganun kapag resident ka ng Qatar. So, kailangan may tourist visa. Visa is required. E-visa and visa on arrival is not available for the Filipino citizen and residents of Qatar. So, ayun na nga mga achis. You have to go to their embassy here in Doha, Qatar. I-search nyo na lang sa Google kasi nakalimutan ko, basta somewhere in Qatar yun. So, yun, pupunta kayo doon na dala-dala na yung inyong mga documents like return ticket, kailangan meron na kayo nun, kailangan meron na rin kayong travel insurance, kailangan meron na rin kayong copy ng inyong QID, and yung passport, syempre, salary certificate, ano pa ba, yung inyong accommodation, yung copy ng hotel accommodation ninyo, kailangan dala nyo na rin yun. And then, dapat bayad na yung visa ninyo sa QNB. So, before you have to go first in QNB Bank para magbayad ng inyong visa na ia-apply sa Azerbaijan Embassy. That was $20 US. So, kailangan bago kayo pumunta sa embassy nila, kompleto na lahat ng inyong papeles. Magpapagawa din kayo ng ID, ng size, ng picture ng Azerbaijan. Basta meron silang nakalagay na ganon doon sa pifill upan ninyong form. So, hindi rin siya ganon kadali. Hindi katulad ng mga nasa Dubai, UAE, and Saudi Arabia. Ano sila dun visa on arrival na. Yung mga kababayan natin na nagta-travel ng Baku, Azerbaijan, visa on arrival na sila. Doon na sila tinatatakan ng kanilang visa. Pero kapag mga Filipino na nanggaling ng Qatar, kailangan dito mo siya i-a-apply. Dito ka mag-a-apply ng visa kasi hindi ka rin makakapasok doon sa bansa nila kasi hindi nila nire-required nga ang Filipino citizen na residents ng Qatar nang walang visa. Sa Azerbaijan kasi karamihan na nagta-travel doon ng mga Filipino is nanggaling na ng Dubai, nanggaling ng UAE, nanggaling ng Saudi. Yun. Kaya medyo mas familiar na nila yung ng mga Filipino na nanggaling ng Dubai. Pero yung Filipino na nanggaling ng Qatar is napakakonti pa lang ng bilang na pumupunta ng Azerbaijan. So, syempre, yung first nakalala ko nga is yun si Fem. Nag-travel sila doon for training. And then, syempre, yung aking
friend na si Eileen. Siya yung unang pumunta dyan bago kami. Pero sabay-sabay kaming nag-apply ng visa papunta dyan. Sobrang hassle pa nga kasi nga, Diyos ko, sarado ang embassy kasi meron silang event or something na nagaganap ng araw na yun dun sa lugar nila. Kaya holiday din sila dito sa Qatar. And limit lang yung oras nila. As in, parang alas 10 ang pasok tapos alas 12 uwian na. Kaya yung mga kababayan ko dyan na nagpaplanong pumunta ng Azerbaijan at gustong pumunta ng embassy nila dito sa Doha, Qatar para mag-apply ng visa, medyo mag-check kayo ng ng online timing kasi maaga silang nagsasarado. Kaya nung time na pagpunta namin doon is parang nadalawahan, 3 beses kami nang punta bago kami nakapasok sa embassy nila. Pero sobrang worth it naman talaga yung pagpunta dyan kasi ang ganda-ganda talaga ng lugar nila, ang linis, ang aliwalas nung kanilang paligid, ang babait ng tao. Tapos alam nyo yung area na yan na nilalakaran namin, malapit lang yan sa hotel namin. Yung nilakaran ko kanina na parang may mga castle, yun yung kanilang old city. Kaya sobrang worth it. Nasa new city ka, paglakad mo ng konti, nasa old city ka na. Sobrang ganda. Hindi ka mapapagod kakalakad. Kasi habang naglalakad ka, ang dami-dami mong nakikita at ang dami-dami mong na-discover sa bansa nila. Saglit nga lang namin yung inikot eh. Kasi lang talaga yan siya, magkakalapit lang halos yung mga mga tourist attraction nila dyan. Magkakalapit lang, kaya hindi nakakapagod. So, syempre, dahil napagod na akong kakalakad, syempre, kain na tayo, diba? Yan, dun yan sa Dulma, sa ilalim ng tulay. Mahilig kasi sila nga sa ganyan, no? Yung mga restaurant nila, halos lahat nasa parang cave, nasa ilalim, parang mga kukun ba ang tawag doon? Yun, basta mga nasa ilalim yung kanilang mga restaurant. Halos lahat ng mga restaurant dyan sa Nizami. Sobrang gaganda ng mga interior. Kasi nga syempre, lalo na kung mahilig ka sa mga makalumang looks, mga ancestral style, sobrang ma-amaze ka dun sa loob ng kanilang mga restaurant. That's it mga ka-chicks. Thank you so much for watching at sana'y nakatulong sa inyo. Bye!